tayo ng dike sa QC para sa QC lang. Yeah. Without taking into consideration yung effect sa town or sa city sa kabila, di ba? So, anyway, to further discuss this matter, we are joined by Albert de la Cruz, Commissioner of the Climate Change Commission. Good morning. Thank you for joining us. Yes, good morning po. Magandang umaga for the opportunity to serve at magandang umaga po sa inyo sa studio at sa ating mga tagapakinig at nanonood sa buong Pilipinas. Alright, sir, let's start off. Na 30% of NCR could be underwater by 2040. That's very alarming. Can you explain what is this based on? Ito po ay base sa tinatawag na IPCC report, ano? Yung Intergovernmental Panel on Climate Change, na kung saan ang sinasabi ho nila that the trajectory ng pag-iinit ng ating mundo, because of the GHG emission, yung pong pag-angat ay tuloy-tuloy pa rin dahil dito yung mga bansa na tinatawag na vulnerable, kasama dyan ang Pilipinas. As a matter of fact, we are considered to be the most vulnerable country 3 years in a row by the World Risk Index. Na ang isa sa mga tinatawag na epekto o yung long-term effect ay ang flooding, of which ito ay malala kaysa sa tinatawag nating global average. Ang global average natin ay 2 mm per year, pero ang Pilipinas ay nakakaranas ng 4 to 5 mm a year sa rising sea level. Bukod dito, mayroong double impact. Tumataas ang tubig ng dagat, bumababa naman ang lupa because of what we call subsidence. Dahil nga gumagamit tayo ng aquifer. Yung tubig sa ilalim ng lupa, ito ay ating ginagamit through pump. Kaya we are advocating and we are encouraging the use of surface water. So bababa tayo ng 4 to 5 millimeter, tapos tataas ang lupa. So these are the impacts among others. And because of lack of poor environmental planning. I grew up, sir, being told by my parents also na eventually floods would happen in maybe not in my lifetime pero sa mga apo ko daw. It's because also may effect daw ang pagtaas ng temperature and then magme-melt ang polar ice caps. Ganito mo rin, will that have an effect on us as well? Yeah, yun po ang pagtaas ng ating yung pagtaas ng sea level o yung tubig ng dagat. Yan po yung direct effect niya, na yan po ay tumutungo sa mga area kamukha po ng Pilipinas. So when you say flooded po, is it similar to what we see sa Venice? It is somehow similar, pero kasi ang Venice, yan ay kumbaga that is already part of their natural geologic feature, kamukha ng mga ilang bayan natin naman dito sa bandang Mindanao, sa mga area na kung saan ang ating mga kababayan na mga nasa baybaying lupa. These are natural geologic features. Ang sa atin kasi, ang kaibahan, yan ay tinatawag nating anthropogenic activity. Meaning to say, before we call this acts of God, acts of God. But ito hindi na acts of God. This is anthropogenic, gawang tao. So ano po yung which areas po ba yung nakikita natin na most vulnerable dito sa sinasabi po natin na rising sea level? Yeah, makikita po natin yan na meron po tayong mga mapa, yung mga risk disaster map natin, yung sa makikita natin din sa mga mapa ng DOST, pwede ho natin i-google. Yan po, kamukha po ng mga area ng mga Kamanaba area na dati nang lumulubog. Yan ay mga below sea level hanggang dito sa may Metro Manila. Lahat ng area fronting, we call them coastal cities and municipalities. Hindi lang naman dito sa Metro Manila. 60% of our municipality sa LGUs, for that matter, dito sa buong Pilipinas, ay considered to be coastal. Kaya ang ating pong panukala dyan is, number one, yung mga area na tinatawag nating no-build zone, kasama yung buffer zone at kasama yung salvage zone. Ang salvage zone, ito yung mga nasa 14 meters
from the median of the low tide and high tide. Kukuhanin doon, tapos at least 40 meters no-build zone yan. Kung mayroon man mga light structure, ano? And then after that, supposed to be, ang pwedeng mag-build ay yung mga tinatawag na ating mga tourism. Pero hindi siya pwedeng yung mga residential na pwedeng tulugan, hindi ubra. So we are also advocating for the passage of the National Land Use Act, na luwa, para hindi magiging chapsuy yung ating master planning na rinig ko kanina. Pinagkukwentuhan nyo nga na kailangan mayroong mga master plan. All of this supposed to be are under the National Land Use Act at magkaroon ng severe penalty for any violation. Specifically, kung nagkaroon ng tinatawag na exemptions. Ngayon, unfortunately, if I may add, ang bawat sanggunian ngayon ng buong Pilipinas, sangguniang bayan, sangguniang panglunsod, sila ay nakakagawa ng tinatawag na ordinance exempting. Diyan medyo nagkakatalo. So, kung mayroong silang zoning ordinance na, kapag may pumasok na negosyante, malakas kay mayor, malakas kay sa sanggunian, at sila ay nag-usap, pumayag sila, they can on their own make an ordinance exempting specific projects and programs. Doon nagkakaroon ng pagiging chapsuy yung ating master planning. Exactly. And of course, mahabang usapin pa rin yung Land Use Act na yan, dahil every time din na magkakaroon ng bagyo dito, sir, yung mga kababayan natin, lagi na lang natin ine-evacuate doon sa kanilang mga areas na dapat naman pa talaga at the very first concern natin na hindi talaga sila dapat nakatira doon. Alright, but we'll get back to you on that. Mahaba-habang usapin yan. Unfortunately, we don't have much time. But maraming salamat po sa inyong insights. Albert De La Cruz, Commissioner of the Climate Change Commission. Maraming salamat po. Now, in other news, the Philippines is taking center stage in global gymnastics.